Pinagdiriwang po natin ang misang parangal para sa Mahal na Birhen sa kapistahan ng pagdalaw ng mahal na ina sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Visitation. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuhay ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nagalis ng mga kasalanan sa libutan, mawakan sa amin. Ikaw nagalis ng mga kasalanan.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang pagkasasa kasama ng Espiritu Santo, dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lunsod ng Jerusalem. Ang nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala ng kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa piyesta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam nyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag nyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Sion. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling nyo ang dakila at banal na Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Virgen María,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri at sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako ay tawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kin Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Huling araw na po ng buwan ng Mayo. Tapos matatapos na po ang Flores de Mayo. Ang tawag po natin Flores de Mayo sapagkat sa Pilipinas lang naman may Flores de Mayo eh. Sapagkat sa Pilipinas dati, ang mga bulaklak ay marami pagdating ng Mayo. No? Kaya maraming bulaklak niya alay sa Mahal na Birhen. Anyway, ngayon po'y kapistahan ng pagdalaw ng Mahal na Birhen sa kanyang pinsan si Elizabeth. As backgrounder, alam po natin, si Elizabeth ay asawa ni Zacarias, matanda na sila, wala pang anak, ngunit pinagkalooban ng Diyos ng anak sa kanilang katandaan. At ang magiging anak ni Elizabeth ay si Juan Bautista, na by this time, dinalaw ni Maria, ay 6 months na nagdadalang tao si Elizabeth. Si Maria, as soon as she received yung Panginoon sa kanyang sinapupunan, isa sa mga una niyang ginawa ay ang dalawin si Elizabeth. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, nung siya ay medyo nagdududa pa, ang iyong pinsan si Elizabeth ay nagdadalang tao din sa kabila ng kanyang katandaan. So maybe she wanted to confirm, no? Kung nagdadalang tao nga. Dahil kung posible kay Elizabeth na magdalang tao sa kabila ng kanyang katandaan, lalong posible sa kanya na magdadalang tao siya kahit walang gumagalaw na lalaki. Kung ito'y lalang ng Espiritu Santo, posible. And so she went. No, nakalagay pa nga po dito binagtas niya ang mga daan na maburol patungo sa bahay ni Elizabeth. Pagkadating ni Maria, una ay ang bati, binati niya si Elizabeth. Para sa akin, ang reflection po natin ngayon, dito po sa visitation, is about motherhood. Motherhood. And the connection between the mother and the child within. Tandaan po natin,
ng lahat ng nakikita, lahat ng naririnig, lahat ng ginagawa ng ina ay naririnig ng anak. Dito po una, binati ni Maria si Elizabeth. As soon as narinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Si Elizabeth ang nakarinig, pero ang gumalaw ay ang sanggol. Ibig sabihin, narinig din ng sanggol sa pamagitan ng kanyang ina ang bati ni Maria. At yung si Maria namang bumabati, hindi niya sarili lang ang kanyang pagbati, kundi ang sanggol na sa kanyang sinapupunan reverberates. Nag-reverberate po yan. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng ina, lahat ng ginagawa ng tinasabi ng ina ay nakaka-apekto din sa batang nasa kanyang sinapupunan. Ay ang nasa loob ng mahal na birhen ay ang ating Panginoon. Kaya lahat ng kanyang gawain, lahat ng kanyang sasabihin ay lumalabas na rin, sumasama na rin kung ano ang nasa kanyang sinapupunan. Influence ng bata ang ina sa kanyang mga sinasabi na lahat ng lumalabas sa kanya. At sapagkat ang nasa sinapupunan niya ay banal, banal din ang lumalabas. What is inside in our heart, in case of Mary, in her womb, reverberates outside. Yung lahat ng ating nasa kalooban, lumalabas po yan. Na-influence tayo. Kung ang laman ng ating kalooban ay galit, edi lagi kang galit. Kung ang laman ng iyong kalooban ay inggit, o di lagi kang naiinggit. Kung ang laman ng iyong dibdib ay puro selos, lagi kang nagsiselos. Ang laman ng iyong kalooban ngayon, hindi lamang ng iyong tiyan ay banal. Kaya ang lumalabas sa iyong mga bibig, banal din. At pag ito ay narinig ni numan, may epekto rin ito sa nakaririnig at pati doon sa nasa kanilang mga kalooban. Banal si Jesus, na sa kalooban ng ating mahal na birhen, bumati, yung kanyang tinig ay hindi lamang sariling kanya, kundi ay banal din, sapagkat ito yung galing sa kanyang kalooban at sa kaibuturan ng kanyang puso, ng kanyang sinapupunan, naroon ang banal. Kaya ang kanyang tinig ay banal. Narinig ni Elizabeth at naririnig din nung nasa kalooban ni Elizabeth. You see the connection, no? The connection. Kaya sabi ko, more than anything else, ang mensahe ng visitation ay ang motherhood. Mary was a mother. Elizabeth was a mother. At palagay ko, only mothers can truly understand. May mga bagay kasi na kahit anong paliwanag mo, kung hindi mo naranasan, ay hindi mo talaga mauunawaan. Pero kayong mga inang naririto, alam na alam po ninyo ang sinasabi ko at alam na alam po ninyo ang naganap nung bisitahin ni Maria si Elizabeth. Kaya ito po ay para sa lahat ng mga ina. Sa lahat ng mga ina. Ang atin pong pagninilay ay para sa mga ina. Mag-iingat po tayo. Una, ayusin po natin ang ating buhay. Ayusin po natin ang ating mga kalooban. Lahat ng nasa loob, everything within, ayusin po natin. At pag ito ay naaayos po natin, maaayos din ang ating panlabas. Lahat ng lumalabas sa atin, maaayos din. At pag maayos ang lahat ng lumalabas sa atin, ito ay maaayos din natatanggap ng ibang tao. Ito po ay nagsisimula, lahat ng ito ay nagsimula sa sinasabi ni Elizabeth, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Sa ibang translation nakalagay mapalad ka sapagkat sa iyong pamamagitan ay matutupad ang kalooban ng Diyos. Lahat po tayo nakakarinig ng tinig ng Diyos. Pero hindi lahat ay nakikinig. Naririnig natin, pero kung minsan hindi natin nakikinig o hindi natin pinakikinggan at hindi natin tinatanggap. At sapagkat hindi natin tinatanggap, hindi nagiging
hindi natutupad anumang kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, inuulit ko po, lalo na po sa mga magulang, sa mga ina, ito po ay magandang halimbawa para sa lahat ng mga ina. Kung nasa sa atin ang Panginoon, isishare po natin. Isishare po natin. At tayo po namang nakakatanggap na magandang bagay mula sa ibang tao, tandaan po natin, anything that we receive also affects the child within. Pag ang iyong laging naririnig ay galit, ang galit sa buong loob mo, pati yung nasa tinapupunan mo, lumalaking magalitin din. Kaya kung minsan nagtataka kayo, yung anak kong ito, bakit ito'y pare-pareho naman? Bakit itong isang ito'y iba ang ugali? Maaaring somewhere, somehow, sometime sa buhay mo, nung ikaw'y nagdadalang tao pa, something must have happened. Something not so very good must have happened na naka-apekto sa buhay ng anak mo, na magpahanggang ngayon ay daladala niya sa kanyang ugali, hindi mo maintindihan, pero ang totoo, minsan sa buhay niya, naapektuhan siya nung pag-uugali mo. Mga kapatid, inulit ko po, ipanalangin po natin ang lahat ng mga ina na tumulad ayon sa halimbawa ng ating mahal na ina at ni Elizabeth, ang ina ni San Juan Bautista. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, pinarangalan ni si Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit nais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtangi sa mga babaeng ito. At ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mga bansa, naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa ng papagkukumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Panginoong Diyos, ibinaba mo ang makapangyarihan at itinataas ang Ama. Sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sing kagandahang loob, narito may alay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito may alay.
Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawang kami pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng ipaglingap sa kanalulugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat kawi aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupurit, nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lubilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kalibanagan.
Kawan, pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng Poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yan diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat dakilang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Jose, bagamat lingid sa pagmalas. At dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.